Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Resalie Umalay. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Himas rehas ang dalawang high-value individual na candle vendor matapos itong mahulihan ng 20.6 million halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Tagbilaran City sa Porok 8, Barangay Poblacion 1, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, ang dalawang high-value individual na suspect na sina Melvin, 52 anyos, na residente ng Porok 6, Barangay Tutulan, Dawis, Bohol, at Joey, 43 anyos, na residente ng Porok 2, Barangay Mariviles, Dawis, Bohol. Bandang alas 9:29 ng gabi nang ikinasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkasakote ng mga suspect at pagkakumpiska ng 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 3,040 gramo at 20,672,000 pesos standard drug price, buy-bust money, Realme na cellphone, backpack at Honda na motorsiklo. Samantala, kaagad ikinulong ang mga sospek at kasalukuyan itong nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapaalam ng Bohol Police Provincial Office sa ilalim ng Police Regional Office 7 ang matagumpay na buy-bust operation sa Tagbilaran City na nagresulta sa pagkasamsam ng hubit kumulang 20.6 milyong halaga ng shabu at pagkaaresto ng mga sangkot. Ang operasyon ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng Bohol PPO sa ilalim ng PRO 7 sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis.
arestado ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng hinilang ilegal na droga at hindi lisensyadong mga bariles sa sinagawang pagsisilbi ng search warrant ng Pro5 sa barangay Mayay, Kawayan, Masbate. Ang operasyon ay pinangunahan ng pinagsamang puwersa ng Kawayan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Joseph S. Laurio, katuwang ang PIUPPDEU, 502nd Maneuver Company ng RMP5 at Philippine Drug Enforcement Agency Masbate Provincial Office. Dako alas 5:30 ng madaling araw nang isinagawang operasyon kung saan na-recover mula sa suspect na kinilalang si alias Andoy ang iba't ibang pakete ng hinihinalang shabu, kabilang ang isang malaking plastic sachet, isang medium-sized sachet at mga lalagyan ng residue ng illegal na droga. Tinatayang may kabuang bigat na humigot kumulang 30 gramo ang mga nasamsam na droga na may tinatayang street value na 204,000 pesos. Na-recover din ang 2 kalibre ng 45 na baril na walang serial number at magazine, mga bala ng caliber 5.56 at 9mm at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang marking, inventory at dokumentasyon ng mga ebidensya sa presensya ng mga suspect at mga mandatory witnesses alinsunod sa batas. Ang suspect ay maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Tupilo Piniliduya. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Formal na isinagawa ng Police Regional Office 6 ang blessing and turnover ceremony para sa mga bagong sasakyan, baril, at information technology equipment na pinanduhan ng pamahalaan sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro6, nito lamang 5 Disyembre taong kasalukuyan sa Police Regional Office 6 Camp Brigadier General Martin Teofilo B. Delgado, Iloilo City. Layunin na aktibidad na patatagin ang kakayahan ng kapulisan at higit pang pag-usayin ang serbisyong pangkaligtasan ng publiko sa buong rehiyon ng Kanlurang Visayas. Bilang patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon at pagpapalakas ng Philippine National Police. Kabilang sa mga pinagkaloob na kagamitan ng 41 unit ng personnel carrier 4x4 Toyota Hilux, 15 unit ng 150cc Honda Light motorcycles, 150 unit ng 5.56mm M10 Basic Assault Rifles na may kompletong accessories, at 127 unit ng IT equipment na binubuo ng 118 desktop computers at 9 na laptop computers. Ang mga ito ay nabili sa ilalim ng General Appropriations Act para sa fiscal years 2020 at 2024 na may kabuang halaga na 110,615,830 pesos na nakatuon sa pagpapahusay ng operational readiness, mobility, tactical capability, at administrative efficiency ng Pro6. Tiniyak ng Pro6 sa publiko na ang lahat ng kagamitang ipinagkaloob ng pamahalaan ay maayos na itatala at gagamitin alinsunod sa mga umiiral na batas, alituntunin, at regulasyon na may pagbibigay diin sa transparency, accountability, at responsableng pangangalaga sa pondo ng bayan. Sa patuloy na suporta ng pamahalaan at dedikasyon ng bawat kawani, nananatiling matatag ang Philippine National Police sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang magsilbi at magprotekta ng may dangal, integridad, at malasakit para sa isang ligtas at mapayapang sambayanan. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ninette Sablan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dahil sa matinding intelligence-based operation, na-recover ang mga nakatagong armas at supply ng Communist Terrorist Group sa Barangay Dadda, Amulong, Cagayan, ito lamang 13 ng Disyembre taong kasalukuyan. Isang inabandonang kampo, kasama ang explosive at iba pang kagamitan ang nadiskubre ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar. Isang major combat operation ang isinagawa sa isang masukal na lugar malapit sa Pinicon Falls sa nabanggit na lugar. Na-recover ng mga operatibang mga pampasabog, iba't ibang uri ng bala, mga magazine, isang baril na kalibre .38 na may holster,
at mga dokumentong may kaugnayan sa subversibong gawain na pawang nakalagay sa isang lalagyan na itinago sa kagubatan. Ang mga pampasabog ay isinailalim sa kustodiya ng Cagayan Police Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, habang ang mga non-explosive items ay nasa pangangalaga ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company para sa wastong dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang mga lokal na unit ng pulisya, Intelligence Unit at Philippine Army. Ipinapakita ng operasyon na alinsunod sa pagpapatupad ng PNP Focus Agenda, isang balangkas ng reforma upang gawing mas maayos at mapagkakatiwalaan ang serbisyo ng pulisya, lalo na sa aspeto ng Enhanced Managing Police Operation, kung saan ang tamang paggamit ng intelligence at malinaw na pagpapatupad sa operasyon ay nagresulta sa mga konkretong epekto laban sa mga banta ng seguridad. Patuloy na pinagtitibay ng PNP ang bisyon nitong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.